Okay, today, this video ay pag-uusapan natin ang PVL on Tour Top 3. Top 3 veterans players. Kung saan ibig sabihin lamang nito ay talagang maganda ang inilaro ngayong conference. Top 3 teams most improved. Ito nga ay ang mga teams na dating nasa mababang rank ay ngayon ay talaga namang tumataas na ang ranking dahil sa galing. Top 3 players from drafting. Mga baguhang players galing sa drafting ay ating ibibigay kung sino nga ba ang talagang nag-stand out. At top 3 teams kung saan hindi consistent ang nilalaro ngayon. Maka-veterans man yan o hindi ay ating ibibigay. Lahat yan na ating itatopic for this video. Kaya before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga banggang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. Well, masasabi nga natin na literal na bilog ang bola at hindi natin alam ang mga teams na talagang kanilang kapalaran kung talagang pasok ngayon sa finals, semifinals o quarterfinals dahil nga talagang nabago ang mga laro ng ibang teams dahil sa mga pagbabago, pag-alis ng ibang players at syempre pagdagdag ng ibang players galing sa drafting. Kaya ngayon ay ibibigay natin ang mga top 3 kung saan talaga namang nag-stand out o bumaba ang laro ng mga teams. Kaya ating simulan. Ating uumpisahan nga ang top 3 teams kung saan talagang nag-improve ngayong 2025 sa PBL on Tour. Number 3 nga dito ay ang Farm Fresh Foxes. Well, hindi pa naman tapos ang laro, ngunit kung ating pagbabasyan ang performance mga player at talagang nilalaro nila ay pasok sila sa top 3 na dating nasa mababang rank at ngayon ay umaarangkada na. Kaya good luck sa team na ito sa mga susunod na conference. Nasa rank 2 naman ang Sauce Coffee Thunderbells. Well, kung ating nakita ay tinalo nito ang mga veterans team kagaya na lamang ng Creamline at Cherry Tigo. Kaya naman masasabi isa sila sa talagang nag-improve mo yung conference at hindi lang yan kahit last conference. At number 1 ngayon ay NX Led Chameleons. Well, kitang-kita nga natin na pasok una na nasa dating lower rank ay talagang nauna silang makapasok ng quarterfinals kasama ng mga veterans team kagaya ng Creamline, PLDT at Signal. Kaya deserve. Ngayon naman ay ibibigay natin ang mga teams kung saan ay talagang hindi consistent ang nilalaro ngayon dahil sa pagbaba ng laro nila dahil nga sa mga pagbabago sa kanilang team. Unahin na nga natin dito ang top 3. Number 3 ngayon ang Akari Chargers. Well, kung ating nakita ay talagang dati na silang nakakapasok ng quarter o semifa, ngunit ngayon ay parang bumaba ang laro nila. Ano kayang nangyari? Pangalawa naman dito ay number 2, ito nga ang Chocomucho Flying Titans. Well, dahil sa dami ang nawala sa kanila ay talagang bumaba rin ang laro nito based sa mga performance nila at laro na nakaraan sa PBL on Tour. At nasa number 1 ang Petrogas Angels na defending champion at ngayon ay talaga namang hindi pasok sa quarterfinals. Ngunit may pag-asa pa naman. Base sa nilalaro nila ay talagang medyo bumaba talaga ang laro nila bilang veterans player at defending champion ng PBL All Filipino Conference. Kaya naman syempre, alam naman at hindi pa tapos ang laban at mababago pa yan. Samantalang, ibibigay naman natin ang top 3 mga players kung saan ay talagang nag-improve o di naman kaya dati ng veterans player na talagang nag-improve ngayon ang laro. Number 3, ang pagbabalik ng veterans players KKD o Kim Kennedy. Base sa nilalaro niya ngayon ay maganda kumpara ng nakaraan kahit hindi masyadong babad. Ngunit ngayon babad na ay nakita na ang kanyang galing bilang dating players na talagang magaling pa noon. Number 2 naman si Ara Galang. Well, nakikita nga natin ngayon ang kanyang pagbabalik o galing. Base sa mga last conference ay talagang maganda ang inalalaro niya ngayon. Kaya syempre, alam naman natin na talagang legend na ito nga si Ara. Kaya good luck. No doubt, number 1 si Alyssa Valdez. Base sa nilalaro niya ngayon at talagang fully recovered na siya sa injury ay talagang mas lalakas pa ito. Lalo na babad siya ngayon dahil wala si Bernadette Pons. Tiyak na talagang gagalingan pa ito sa mga susunod na laban. Lalo pa muntikan silang malaglag sa quarterfinal. Papasok din natin si Erica Santos na nasa number 1 ngayon sa top scoring at top best spiker. Kaya naman deserve din niyang nasa rank 1 kasama ni Valdez. Kaya good luck na lamang. Ito naman ang top 3 galing sa drafting na talaga namang lumakas lalo nang talagang makapaglaro na sa PBL on Tour. Number 3 nga ito nga si Alohe Robbins Hardy. Kitang kita ang galing niya ngayon. Number 2 naman itong si De Guzman.
Kitang-kita isa siya sa nagpataas ng laro ng NX LED kaya pasok sa quarterfinals at number 1 nga itong ang si Minor na talaga namang kahit middle blocker siya, isa siya sa mga best scorer ngayon sa conference. Kaya deserve ng lahat. Anong sa inyo guys?